Eto na naman po tayo, magpapaliwanag na naman po tayo sa mga bobo at tanga na hindi naman nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng demokrasya. Huwag magalit kung hindi tanga at bobo. Nandito ako para magpaliwanag, hindi makipagtalo sa mga utak tae. Sa isang demokrasya, lalo na sa mga investigasyon, hindi sapat ang ingay. Hindi sapat ang viral videos, viral file, at lalong hindi sapat ang chismis. Dapat ito ay nakabase sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan at hindi sa gawa-gawa. Chismis nga ni, ang tanging batayan dito ay tibay ng ebidensya, hindi puro akusa. Karaniwang nakaugalian na ito ng mga DDS, mahilig magbintang pero wala namang hawak na ebidensya. Anong tawag sa inyo, di ba? Tangang sinungaling, bobo. Ang pinagmumulan nito ay ebidensya na may integridad. May mga pinanggagalingan, may testigo, may dokumento, at kayang humarap sa husgado. O kahit saan pang korte yan. Kayang harapin, dahil yan ay katotohanan. Hindi pinagtataguan, at mas lalong hindi inililihis. Ang labanan dito ay latagan ng ebidensya, hindi pa bigatan ng akusa. Walang kaso sa akusasyon. Magkakakaso ka lang kung may matibay kang ebidensya patungkol dun sa iyong mga akusasyon. Yan ang tandaan ha. Kung gusto talaga nating makulong yung mga taong involved sa korupsyon sa bansa, dun tayo mag-focus sa mga taong may mga sapat na ebidensya, may dokumento, may testigo, at may mga ebidensya na kayang iharap o kayang itayo saan pa mang korte. Hindi yung mga aligasyon na videos and AI videos. May mga mabibigat na akusasyon pero wala namang mabigat na ebidensya. Patawa yan. Unahin na natin ang Libiste Files. Sinasabi niya na may mga hawak siyang dokumento pero ayaw naman niya ipakita. Paano natin malalaman kung totoo yung kanyang sinasabi? Bakit ba tila para siyang natatakot na ilabas ito? O baka kaya ayaw niyang ipakita kasi ine-edit pa yung totoo. At ayon pa nga sa statement nito ni Libiste, ang files na hawak niya ay mismong galing kay Catalina Cabral na pumanaw na daw kuno. Paano natin masisiguro kung ang mga dokumentong hawak ni Libiste ay totoo? Kung patay na yung nagmamay-ari ng mga dokumentong sinasabi niya. At may mga nagsasabi na itong dokumento kuno na ito ay sapilitang kinuha ni Libiste. Ang tanong dito, bakit sapilitan niyang kinuha? Sa batas, malinaw ang implikasyon nito. Wala tayong assurance na baka napalitan ito o na-edit. Kaya ang tanong, paano natin paniniwalaan ito? Pagdating sa korte, ang mga ganitong ebidensya ay mabilis gibain. Dahil ito ay dadaan sa pagsusuri. Sa lahat ng mga lumutang na witness, si Bernardo ang may sworn statement. May mga detalyadong timeline at may mga specific figure. At higit sa lahat, ang kanyang mga statement tumugma sa General Appropriations Act, GAA. Hindi rin malabo ang kanyang mga paratang. May mga pinangalanan siya ng mga senador, kabilang sina Chis Escudero, Joel Villanueva at iba pa. At hindi mawawala si Jinggoy Estrada na dati nang na-involved sa mga kaso ng korupsyon. Nakakulong at nakalaya nung panahon ni Digong. At ayon nga kay Bernardo, ito ay tumatanggap ng mga kickback, lalo na sa flood control funds. Kaya kayong mga DDS, kung talagang kayo ay anti-corrupt, bakit hindi nyo i-content ito? Bakit wala kayong masay dito? Puro kayo Sara, puro kayo Duterte, panawagang bumaba sa pwesto si PBBM, ipakulong si Speaker Martin Romualdez. Mabilis gawin yan kung may hawak kayong ebidensya. Ang tao, maipapakulong mo sa akusa. Pero makakalaya yan pag hinanapan ka na ng ebidensya at wala kang maipakita. Kaya kayo mga DDS, huwag niyong panitiliin ang pagiging tanga at bobo. Alam na namin yun. Kung nasasaktan naman kayo sa mga sinasabi ko na tawagin kayong bobo at tanga, ipakita nyo naman na hindi. Kasi parang pinangangatawanan nyo na, ginawa nyo ng bisyo.